idol na district, DJ Hermana Eileen. Sa ating distrito, 14, Hermano DJ Director Delvedan. Sa ating Pondador, Hermano Lugar. Sa Pangulo na Hermana Antonio Tony Mars. At sa inyo lahat, mga kapatid ko, magandang hapon sa ating lahat. Hindi ko alam kung paano ako naparito. Kasi hindi ko alam kung sino talaga ang... Kasi wala akong kilala. Pero yun pala si Ate Aileen ang recommend. So, actually, parang pangatlong bisis ko na dito pumunta ng Singapore. Then, hopefully, susunod na naman uli. Kasi parang kanina may nagsabi, August naman daw. Alam niyo mga kapatid, ang ating director ng District 23, parang kuhang-kuha niya si Duterte mag-speech. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, ang aking mga kasama ay excited sa magpunta rito, lalo-lalo ng ating kapatid na from Lalim Diyos. At higit sa lahat mga kapatid ko, hindi ko kasi kabisado ang oras. Pag sabi niyong lagpas na ng minutes, mag-X lang kayo, kaya bababa na ako ha. Kasi mas mahirap sa akin gawing 10 minutes, mas madali gawing 5 minutes. Ang buwan. Pero mas maganda ang isang oras. Kasi alam niyo, nung nag-uumpisa akong mag-ibanghelyo, parang hindi ko alam paano mag-ibanghelyo, pero nung nalaman ko ng mag-ibanghelyo, napakahirap gawing 20 minutes ang ibanghelyo. Kaya ngayon, kayo ang orasan ko, magsabi kayo, ops, tama na, sobra na. At agad naman akong maginto mga kapatid ko. Alam niyo, ako'y nagagalak sa mga kapatid sapagkat sa gitna ng mga hentel, sa gitna ng mga hindi alam ang Diyos, hindi alam si Kristo, ay pilit pa rin nating hinahanap ang mga maka-espiritual na gawain. Sapagkat ito ang ikinagagalak ng ating Panginoon. Alam niyo, nagagalak ako kanina ng ating sinabi ng ating hermana na may plano sila na magpatayo ng lunduyan na dito sa Singapore. Naisip ko agad yung sentro namin. Kasi yung sentro namin, yung father ko noong 1971, inutusan ng banal na espiritu na magpatayo ng sentro. Pero sabi niya, sino mang membro ko dito? Kontento na ako sa ilalim ng bahay. So doon sila nagano. So 71, nagbuntis ang mother ko. Namatay ang pito sa loob ng tiyan sa pamagitan ng mga banal na espiritu na palabas. Ngunit ang sabi ng banal na espiritu, anak, ipatayo mo na ang sentro. Ayaw pa rin ipatayo. Hermana, ayaw pa rin ipatayo. Sabi niya, sino naman kasama? Tama na dito sa ilalim ng bahay. Kaya ang sabi niya, 74, nagbuntis na naman ang mother ko. Ilang buwan naman, namatay na naman yung bata. Yung father ko noon ay talagang kuwan sa mga talagang pakonsulta, ganito. Pinasok sa nanay ko simbahan. Sabi ng Banal Espiritu, anak, ipatayo mo na ang simbahan. Kasi marami ang mga anak na napadpad dito na umahanap ng lunduyan na gustong uminom. Ngayon, sabi niya, sige, papatayo ko. Nung lumabas, sabi niya, bakit naman ako magpapatayo? Kontento na ako sa bahay kasi kami lang kami malang magpipinsan na nagsisentro. 1976, nagbuntis na naman ang mother ko. Nagbuntis na naman. Namatay na naman din ang patay sa loob ng tiyan ng mother ko. Ngayon, ang problema, ayaw lang lumabas at naagnas na daw yung kwan, nag-yellow na yung mother ko. Ngayon, ipinasok sa loob ng lunduyan. Pinakonsulta ito, anak, ipatayo mo na ang sentro.
Doon na natakot ang father ko. Pinatayo agad yung sentro. Pinatayo. Noong naipatayo na ang sentro, mga alas 3 ng hapon, pinasok ang mother ko, lumabas na yung bata na naagnas. So doon na napatayo ang sentro. Kasi ang sabi ng Banal na Espiritu, marami ang mga napadpad. Kasi doon kasi ang Dual Philippines sa amin. Marami ang napadpad na gustong humahanap na mga aking mga anak na humahanap ng bahay dalanginan. So mula doon mabatid ko, hindi niya alam pala na yung father ko na almost 4 years na katrabaho niya sa loob ng mekaniko kasi yung father ko, yung kasama niya pala na electrician, mga 1960s pa, espiritista ba? Na hindi niya alam na kausap-usap niya palagi. Oh. Tapos mula noon, marami nang nagsipasok na mga hindi na hindi matagal nang nawala na pumasok. Kaya mga kapatid ko, hermana, ganyan ka importante ang bahay ng ating Panginoon. Mga kapatid. Kaya, hermano Pondador Lomer, ako'y naiinggit sa iyo sapagkat 2 sentro na ang napatayo mo. Alam mo, matagal ko nang gustong magpatayo ng simbahan. Ang problema, hindi pa ipinagkaloob ng Panginoon kung saan ko ipatayo. Gusto kong maging pundador kasi alam niyo, sa buong Pilipinas yata ngayon almost 1,500 lamang na sentro. Meaning to say, 1,500 lang din ang pundador. Kaya naiingit ako sa mga pundador, hermana. Kaya lang, hindi pa pinagkaloob ng Panginoon kung saan ipatayo yung aking sentro, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid ko, sa ating pamumuhay, kahit saan man tayo mapadpad, sa 4 ng sulok ng mundong ito, huwag nating kaligtaan ang pamumuhay Kristiyano. Lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Alam niyo, sa pamumuhay Kristiyano, sa kabila na lalo na dito sa lugar na ito, na ang halos ang tao ay hindi alam kung sino si Kristo. Kaya sa ating mga kapatid ko na hinihimo ko kayo na tayo na mga andito, lalong-lalo na yung mga kapamilya natin, ay dapat hikayatin natin na mamuhay bilang isang Kristiyano. Napakasimple ang pamumuhay Kristiyano na sinasabi sa Roma 12. Sinabi niya ang pamumuhay Kristiyano, ihandog niyo ang iyong sarili bilang handog na buhay. Sapagkat yan ang kalugod-lugod na sa pagsasamba. Yun ang sabi niya, unang kriteria. Ang unang kriteria na sinasabi ng ating Panginoong Kristo, sabi niya, ihandog mo ang iyong sarili bilang handog na buhay. Ibig sabihin, isilbi mo ang ating sarili. Kaya mga kapatid ko, huwag nating hayaan ang ating mga kapatid, mga anak, mga apo, mga konyan, na pumunta sa iban. Bakit? Ang sinasabi niya, dito lang sa Union Espiritista Christianity Pilipinas, matatagpuan ang ihandog mo ang sariling handog na buhay, ay yung sarili. Sapagkat yan ang tamang pagsamba sa ating Panginoon. Itong paghandog ng ating sarili, dito lang natin nakikita sa Union Espiritista. Check. Meaning to say, pasok tayo ng mga Union Espiritista. Pangalawa, sa Roma 12, kung paano ang mamuhay Kristiyano. Sinabi niya, marami ang kaloob. Kaloob na dapat ipagkaloob. Sabi ng yung si kanina, mga kaloob. Ano yung mga kaloob? Sa loob ng iglesia, mayroon tayong mga guro, mayroon tayong mga medyo, mayroon tayong mga ebangelista, mayroon tayong mga kantora. So yung mapatid ko, ayan sa loob ng UCFI ay pasok. Wala yan sa iba. Meaning to say, ang sa pamumuhay Kristiyano, sa una, pasok tayo. Sa pangalawa, pasok pa rin tayo. Sapagkat tayo lang na mga kongregasyon na mananampalataya na mayroong kaloob na ginapractice. Kaya hinihikayat ko kayo na tayong lahat na kahit saan man tayo mapadpad sa 4 na sulok ng bundok ito. Naway hikayatin natin na huwag nawang mawala ang pananampalatayang UCFI sapagkat pasok na pasok ang pamumuhay Kristiyano. Pangatlo, sabi niya, magmahalan kayo ng bawat isa. Aba,
Cheat naman din tayo. Dapat champion din tayo. Champion din tayo sa pagmamahalan. Pangatlo, sabi niya, daigin ng masama. Daigin ng mabuti ang masama. Dapat cheat tayo. Hindi na tayo pa ang pinagmumulan ng away na gaya ng ating tema. Kaya mga kapatid, na sa kabila ng napakaliblib na kahit mangsandako tayo ng mundong ito, hikayatin natin ang ating mga sa loob ng ating pamilya na ang ating mga kabataan, ipapractice natin sa kanila na ihandog ang sarili bilang handog